Hi guys! So ayan, no, pupunta kami ngayon ng Negros. Magbiyahe kami going from Laguna to Pierre and going to Negros. And we decided na dun muna magstay for weeks or a month. Depende kung ano yung magiging plano ni Lord sa amin. So this time guys, kung napanood niyo yung mga past vlogs ko, ako lang yung nagta-travel, but this time kasama ko na po yung aking mga kids and we're gonna do homeschooling sa Negros. So excited na kami and I hope excited na rin po kayo while watching our vlog for this journey. Ayun. So tara, biyahe tayo. Expressway. So, pakita sa inyo. Thank God, napakaliwanag ng panahon. Sana magtuloy-tuloy hanggang bukas. Andito na kami sa Zaragoza Gate, guys. Usually, kapag to go ang inyong sasakyan, dito kayo sa Zaragoza Gate papasok. Tapos, nandito kasi din nakapark. Actually, nandyan yung barko. So, hindi ko lang alam kung pagbaba namin, makakasakay na kami agad. But hoping para makatulog pa yung mga kids at makapagpahinga pa kami. By the way guys, nakalimutan ko. Kapag pala sasakay kayo ng barko, dito, yung wag niyong kakalimutan na 4 hours bago yung alis ng barko, dapat nasa port na kayo. Tapos kumain na kayo. Check niyo yung meal nyo sa ticket nyo. Kung ang cover ba ng meal nyo ay sa araw na kung saan mag-aano kayo I mean, for example lang ang sakay namin or ang alis namin is 12:30 pero hindi na kami covered for the lunch. So ang covered lang nito go is breakfast at saka dinner. So yun yung dinner later at saka breakfast tomorrow. Kasi tomorrow ang dating namin ay alas 8:30 ng umaga. So i-cover pa nila yun. And then, ito na. Paliko na kami. North Passenger Terminal. So, kailangan may ipapakita kayong ticket pagpasok nyo. Kaya guys, ang ingay. Huwag nyo kakalimutan yung mga tickets nyo. Printed na dapat ha. Ito yung ticket namin. Yan. Printed na siya dapat at ay halata mong may mga nagbababa kararating lang siguro nito yung mga nagbababang pasahero. Ayun, so haharangin tayo ng guard. Morning sir. Morning. Drop off po passengers. Yes. Okay. Thank you. Scary. Ayan. So pagkatapos noon, ida-drop off kami ni Daddy Carl dito. So, pwede kayong mag-porter, pero kung ako kasi hindi ako nagpo-porter kasi nahahaselan ako sa porter. Sorry mga porter, pero kasi ako may dinadala akong gamit namin. Ay, oo, sama mo na lang yan dyan. Ayoko ng maraming bit-bit. Ayusin na lang. Wait lang.
Ayan, so aayusin muna namin yung aming mga baon. Yeah, usually guys, since yun nga walang lunch, alat kami ng baon namin para may food kami later kasi magugutumin ang aking mga kids. Yeah. Oh, stay there, ha? Okay? Hold Sinta and Sedi together. Together. Come on. Hawak kay Sinta and Sedi. Where's your bag? Oh no. Where's your jacket? Is this your jacket? Wait lang, guys. Yeah, palagi dyan. I'm gonna see you soon, Dad. Come on, Pastor. Paupuin muna kami ng guard. Pinauupo muna kami ng guard. Kasi priority seats. We're gonna ride in priority seats. Come on, pasok kids. Sit down here. Tapos, supposedly kasi dapat
pipila tayo doon sa ano. Pero pipila tayo, pero hindi pa para kunin yung ticket. Pero dahil puro kids nga yung dala ko, I have to settle them first. Tapos babalik ako doon. Tapos kunin ko lang yung birth certificate pag bata yung. So yun, kapag bata yung kasama mo, kailangan meron kayong birth certificate like this at IDs. Pag walang IDs, birth certificate. ID. ID. Oh. ID. School ID. Saisi, you tell ano ha, PWD ha. Oh, that's the ship, oh. Ako. To go Maligaya. Saisi, si Sedi, si Sinta po. Where is with me? Ha? Hirapan naman ako hanapin. I need to go wee-wee. Wiwi daw, Sai. There. Ganyan, mahirap kapag may kids kang kasama. Tapos, hindi pa po, you're not ready. Kaya kailangan yung dala mong mga gamit, mga may gulong. Yun yung ano ko, yun yung suggestion ko, lalo na sa mga mom na tulad ko na nagta-travel with the kids. Magdala kayo ng may gulong. Oh my God! I can't find Sinta's ID. Ayun! Finally, akala ko nawawala yung ID ng isa kong anak. Ayun. So, later ulit. Diba? Ngarag ang nanay. Kala niyo madali. Nasaan po sila man? Nandun na. Pinapasok kami ni Kuya. Bait nga ni Kuya eh. Kasi puro bata yung dala ko. Anyway, nandito na ako. Bumalik na ako dito para ipa-check in ang aming mga gamit. So, bigay nyo lang. If you have PWD, we have priority lane here. Ayan. So, actually wala namang pila kasi most of the passengers are here already. Napaaga sila. But what I tell you guys is, if you're traveling to go, be early as 4 hours before the departure. So, ayun. Mahingal ako. Traveling with kids are hard only if you do not plan ahead. I asked Saisi to stay sa baba muna para bantayan yung mga bags na di namin mahahakot paakyat. Mababait ang lahat ng staff ng Go. They will not hesitate to help you, especially nanay ka, senior ka, bata, or buntis. Tutulong at tutulong sila sa abot ng kanilang makakaya.
And this is what makes me grateful kasi kahit pinahako ako paakyat, I was able to bring my children safely to school. Medyo mahirap, medyo nakakahirap, pero with God's grace and help, everything is smooth. You can rest naman after all the hingal and pagod. Mahabang oras pa. There. Wait lang. Let's wait for sister. Faster, ate. Faster. Oh, yes. Sir. Salamat, sir. Salamat po. Yes, let's go. Come on. Let's inside. Downstairs. Wait lang. Wait lang. Good morning. Oh. You hold it. Mommy. Ay. Hi, miss. Hi, ma'am. Good morning. Hi. 267. Ilan kayo, ma'am? We're 5. Yung isa namin kasama nasa baba pa. Ay, sorry. Sorry, sir. Sorry po. This time, pressured na ako. Pero gaya ng ibang mga nanay, di pwedeng sumuko. Nung naiakit ko ng 3 bata, dali-dali akong bumaba para sunduin naman yung isa kong anak. I plan ahead because I don't want to get lost. Unplanned, stress, kapag andun na kami sa sitwasyon. At bilang isang nanay, dapat ready, dapat may diskarte. At nung nakababa ako, 2 kami ng anak ko ang nag-akyat ng mga naiwang gamit. If you would ask me, ayokong maging comfortable ang mga kids ko when traveling. I want them to face different scenarios para alam din nila kung paano masusolusyonan yung mga certain problems. I want them to familiarize of everything about traveling. Pagbubuhat, pag-akyat panaog, pakikipag-usap sa ibang tao, at marami pang iba. I am teaching my children practical life skills as early as possible. And this is why we homeschool them. In these life skills, I taught them how to say thank you whenever somebody helped them. Ask questions if they are not familiar with the surroundings, at marami pang iba. Simple pero actual life lessons. Pagdating niyo sa taas, to-go staff will assist you kung saan kayo designated. Kami ay naka-business class and tara, puntahan natin yung room namin for the whole trip. Yung 267? Dalawang 267, dalawang din 268, ma'am. Oo. Actually, Gusto niyo ma'am magkasama kayo? Di, okay lang ma'am na wait na lang natin matapos yung boarding. okay lang ako, Will. Actually, kung meron kayong VIP room, Meron po ma'am. meron, available, how much should I add for the VIP room? Sa front desk lang po ma'am. Sige, i-inquire ko na lang. But for now, Ito muna kayo sa oo, akin, sige, ma'am, okay para lang. mapagyan. Oo. At dahil nga nalaman ko na may kasama kami sa aming kwarto, nag-request ako ng VIP room. However, na-realize ko na pwede naman pala kaming pagsamahin sa isang kwarto. Kaya hindi na ako nag-book ng VIP room. Ginagawa ko ito kasi mahihirapan ako kapag iba-iba yung kwarto namin. So dahil mag-isa lang akong adult at lahat sila ay puro kids, mas maganda na iisang kwarto lang kami mga magkakaanak. Another reason bakit hindi ako nagpag-VIP dahil nasa 3rd floor si VIP. And dahil puro kids nga ang mga kasama ko, tapos may mga dala akong gamit, it is better na magstay na lang sa business class. $268 ang pinili ko dahil ito ay nasa seaside area. And tingnan nyo guys, pagpasok pa lang, nakakatuwa na. Kasi fit talaga siya for us.
So, hi guys! Finally, ngayon pa lang ako magvi-video. Yung mag-uusap, magsasalita. Kasi kanina sobrang nakakapagod. Dami naming buhat. Anyway, nandito na kami ngayon sa room. As you can see, ayan. Aming room ay... By the way guys, itong aking camera pala ay nakadikit dito sa may pintuan. So, nagkaroon ako ng chance para makapag-vlog. Anyway, ayan. Ito yung room. Yung si Sadie tuloy. Sinta. And then, may pintuan dito. While sila ate, they're doing their homeschooling. Wow. Like, while eating. So, ayun na. Dinikit ko na muna. Upon entering dito kanina sa port, in-inform tayo well, actually wala namang security na nanita, pero as per to go employee, bawal daw mag-vlog sa North Port, pero pagdating sa mga details ng to go, pwede naman daw. So however, yun, wala naman nanita sa akin kanina, pero be aware na lang guys na if you're doing a vlog, make sure na ano kayo because of the data privacy daw. So yun, sunod na lang tayo. Ayun, so pagdating namin kanina, we waited for 2 hours kasi alas 10 na kami nakasakay. Pagsakay alas 11 pala. So dumating kami din mga around 8 or 7:30. Pagdating namin kanina, nag-antay kami ng mga 2.5 hours or 3.5, basta 11 eh. So pag-antay namin, ano na lang kami, akyat. Pag-akyat namin, medyo nahirapan ako kasi supposedly hindi talaga ako kumuha ng porter. Pero kasi kaya naman namin. I think kaya naman namin. May mga tumutulong naman sa atin, like sa mga babae, sa mga nanay, sa mga may senior, ganyan. May tutulong naman sa inyo para magbuhat ng mga bags nyo. So, ayun. But, ang pinaka-advice ko lang is whenever you traveling via ship or via to go, or kahit na anong cruise ship yan, or basta kahit na ano, make sure na meron kayong dalang trolley or cart. Ako, I suggest yun kasi ang laking tulong kahit pa paano. Kasi from traveling one place to another, ganyan. Or if not naman, you can hire a porter. Pero bago kayo pumasok sa North Port, mag-book na kayo ng porter para dun sa lagi kayo magtatanong pag nandito kayo sa port, sa port Manila Port, at saka sa lahat ng port, lagi kayo magtatanong magkano muna ang presyo bago nyo ipabuhat sa kanila. Kasi baka mamaya, or hindi mamaya, hindi baka, kundi may mga chances dito na nalalaman mo na lang yung babayaran mo ay ganito pag naiakyat na nila. So, para lang maiwasan yung overcharge, at least sa simula pa lang bago yung deal nyo, malinaw sa'yo na ganito yung babayaran mo. Yun. By the way guys, madalas bumabiyahe yung mga kapwa natin Pilipino sa probinsya through barko. Kasi ako parang nai-enjoy ko siya hindi ko kailangang magmadali, ganyan. And I think ganun din yung mga taong nag-travel via ship. Ayun, so update ko kayo later ulit kung ano yung mga mangyayari hanggang sa bukas pag nakababa na kami. Bye for now.
Dito rin po kami umalis. Left, ay left, right. Right. Come on, Joseph. Here. Ay, bawa ka nga ito, sir. Please. Slow down. Medyo malayo lang yung room namin. Kasi nandun kami sa pinakadulo. Pero, hindi na ako nagpalipat kasi comfortable naman yung location namin. Medyo malayo lang lakad. Pero at least, it's like an exercise. Hi! Hi, Shania! Ayun. So, it's like an exercise. Tapos, ayun, may malapit din na CR. Also, para hindi din ako mahirapan, I make sure my kids has a partner. So, partner sila. Si Saisi si Saisi and si Sedi. Si Sizi and si Sinta. There's a room. 268. Go inside. So, merong salamin. Sorry, medyo makala. Saisi. This is the table. Ayan, medyo makalat lang. You know, mother. Ayan talaga pag nanay. Maraming kalat. Anyway, this is our upstairs. Look, magnet. bye-bye, Daddy. Bye-bye, Dad. See you next time. Oh, there's no more teen boys. They're only turn girls. Breakfast time. Breakfast time. Today is the breakfast time. Here.
Coke. Hi for Diamond. Ah, okay. Sit down na, please. For me? Oh, crackers. Oh, good. Wait, oh, get Sadie, please. Oh, wait lang. Wait kay ate. Wait kay sister. Anta, TPU. TPU. Founders on TPU. Founders on the TPU. Sobrang nakaka... I know it's very stressful, pero kapag nagpapaka-stress kayo, having your children with you traveling, masa-stress talaga kayo. But if you enjoy them while nagka-travel, hindi mo mafe-feel yung most of the stress. Relax lang. Yun nga yung sinasabi nila lagi. Relax lang. You have to know your children's behavior, especially kapag kasi alam nyo, pag hindi nyo kinilala yung mga anak nyo, hindi nyo din makikilala or hindi nyo din alam kung paano nyo sila approach sa mga certain scenarios na kailangan nila kayo. Ranch. So, update guys. Andito ako ngayon sa bunk bed kung saan kami natutulog ni Sedi. Si ate is kasama niya si Sinta while si Saisi is alone sa second floor. Yun, ang update namin, ang update is it's already 11 and mag-arrive kami sa Bacolod at around 2 p.m. and from initial na 19 hours naging 21 hours because of the delay. Medyo maulan-ulan din sa labas kanina and medyo di rin ako maka-work. Supposedly, pag nasa roof deck ka, may signal. Pero pag nandito kayo sa loob ng business suite at saka sa mga kwarto, sa tourist or so, sa Mega Value, kung nasan man yung madalas walang signal. So you have to go out, pupunta ng roof deck para magkaroon ng signal. Now, what I suggest is pag nandito kayo sa barko, you find way para maging para aliwin ang sarili nyo. Some people pumupunta sila sa videoke area, meron doon sa ground floor, meron din dito sa second floor. So kumakanta sila, kumakain, so you can have that. Pero yun nga, if limited naman yung money na dala nyo, I suggest na pwede kayo magbaon. For example, mas ko din dito is yung nagbabaon ng adobo. Ang sarap. Nakalimutan ko lang magpaluto kay mama. Pero I suggest most of the time na kapag babiyahe, magbaon na lang ng food. So kagagaling lang nila ate sa CR. Sinamahan niya si Sinta. But in total, na-enjoy naman namin yung aming travel. Medyo may tantrums lang, pero hindi mo maiwasan yan. And sa mga moms na nanonood, I know what you feel. Kasi I myself have experienced a lot of that. Especially, I have 2 special children. Buti ka mo, kahit papano, nag-guide ko pa rin sila. Kung makikita niyo sa video ko kanina, nagtantrum si Sinta. And talagang pag nagtantrum siya, she keeps on crying na kahit walang reason, nagka-cry talaga siya.
And that keeps, that's a part ko, very hard yun kasi hindi ako yung tipo ng mami na aaliwin siya. And if you have special children, wag nyo sana silang itolerate na kapag nagtantrum sila, bibigyan nyo lang sila agad ng para to keep them to keep them quiet, para huminto sila sa pagkakry nila. What I do kapag nagtatantrums ang aking mga kids, hindi ko sila pinapansin. I literally don't interact with them. Kasi makikita niyo yun kapag nakikipag-interact kayo sa kanila or gusto niyo tumahimik sila, ganyan. Hindi ko siya sinasuggest kasi kasi nagiging gateway lang yun para pag umiyak ako, lalapit si mami, aaliwin ako para tumahan ako. For me, it's not like that. Kaya mas hinahayaan ko siyang umiyak para malaman niya na kapag umiyak siya, walang papansin sa kanya. So that is how I discipline my children. Also, kapag tantrums, I let her cry, tapos hinihiwalay ko siya sa mga siblings niya. So, di ko lang na-videohan kanina, pero nilagay ko siya sa isang bed, dito sa taas na to, and pinaiyak ko lang siya. Hinayaan ko lang siya umiyak. May times ba na nasasaktan ko yung mga kids ko? Yes. There are times na nasasaktan ko sila in a way na pinapalo ko talaga, especially kapag gumagawa sila ng mali. And I do not tolerate them doing wrong, such as throwing things, or yung binabato yung pag nagwawala sila, ng aaway. No, I do not tolerate bad behavior sa kanila. So as much as possible, hinihiwalay ko sila hanggang sa kumalma sila. And may mga times dito guys, or moms like me, na pag nafe-feel nyo na sobrang na rin nasi-stress kayo, or sobrang nape-pressure kayo sa nangyari, or very emotional kayo, what I do is lumabas ako. And ito yung ginawa ko kanina nung lumabas ako, para lang ma-calm down ko lang yung sarili ko. And luckily, buti na lang may signal. So yun, nakapag-take ako nakapag-answer ako ng mga inquiries, and then nag-vlog na rin ako kanina. Ayan guys, so lumabas muna ako sa room namin kasi nagtatantrum si Sinta, and para hindi mag-match yung energy namin kasi medyo tumataas na din yung mood ko. So ang ginawa ko, niwan ko muna sila ate, and sila Sinta, sila Saisi and si ate can take care of the kids naman. Pero yun nga, kapag nagdidisiplina kayo ng kid, ito based on my personality, mostly kapag ako dinidisiplina kong kids ko, umalis ako kapag medyo mainit na rin ang ulo ko, kapag hindi ko na kaya or hindi ko na makontrol yung emotions ko. So umaalis muna ako, and then after binabalikan ko na lang sila kapag medyo mahinahon na din yung aking emotion, para hindi lumala. So being a mom is very hard, and kapag ganitong hindi mo makontrol ang emotion mo, mas magandang walk out ka muna, and then go back na lang, and go back na lang para ipakita sa kanila na you're still there for them. Papalamig muna tayo dito. So yun, make yourself time na kapag galit kayo, or kapag if you feel na nagagalit na kayo sa sitwasyon nyo, sa sitwasyon na current na sitwasyon nyo, please do not interact with your children. Instead, you let them go from this place, tapos doon lang sila magtatantrum, so doon lang sila iiyak, and then separate mo yung sarili mo din hanggang sa bumaba yung emotions mo. So you let also makalma ka rin. Pag nakalma ka, you can think na kasi right after mo kumalma, mafe-feel mo na
ito na yung next ko na move. Or ganun. And then, everything will follow. In short, guys, or in short, moms, gusto kong maramdaman ng mga kids ko kung ano yung mga naranasan ko nung bata ako while traveling. Kaya kami nag-decide na mag-travel through to go. And this is very memorable for me kasi as a mom, I was able to travel with them na ako lang. Kasi yung last namin na travel, may kasama ako noon eh. May yaya silang kasama. But right now, ako lang ang kasama nila. And hindi siya stressful sa akin. May mga certain lang, syempre, nanay yun. Pero, kung i-compare ko siya sa mga past na experience ko, hindi siya ganun ka stressful kasi lahat sila nakakausap ko na. Okay. So, lahat tayo ay iba-iba ang way ng pagpapalaki sa mga anak natin. But sana maging inspirasyon ako sa inyo doing this for my children, and sana nakikita nyo rin yung sarili nyo sa akin and how paano ko hinaharap yung mga challenges bilang isang nanay sa aking mga anak. So, hanggang sa muling vlog, and this would be my end of the vlog for this travel vlog. See you pag nandun na kami sa Negros. Bye!